Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So sasagot lang tayo ng isang tanong ng isang sisi natin. Ang tanong niya kasi is about sa saan daw ba magkakakuha o magkakaroon ng SIM card at saka yung kailangan daw ba ng may allowance pag pumunta dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, ang first question na muna is saan makakakuha ng SIM card. Tapos, i-share ko lang way back 2019, nung pumunta kasi ako dito sa Singapore. Talagang wala akong idea kasi first time ko nga kasi guys. So nangyari nun, mag-isa lang ako na, ang pera ko lang talaga nung pumunta ako ng agency nun. Kasi hindi na ako tumira sa agency kasi may ate nga ako sa Manila. So nung sinabihan lang ako ng agent ko na ngayong gabi doon ka na matulog sa accommodation kasi kinabukasan ng gabi flight mo na. So ang pera ko lang talaga nun guys is wallet ko talaga is 2,000. Tapos yung meron pa akong maliliban ng mga hundreds, yun yung ko pinamasahe ko papuntang Paranaque kasi sa Paranaque yung ko noon, yung accommodation ko. Tapos tawag dito, bali, yung 2,000 talaga ngayon, yun yung sabi ko bakit money ko talaga. Ngayon, nung nandun ako sa, tawag doon sa accommodation, so kasi kami guys, nagsimba kami, sabay baklaran. Tapos, sabi kasi nung isang nakausap ko doon na Singapore din, sabi niya sa akin, ang sakit daw dito sa, bumili ka ng, ng tawag doon, ng universal charger kasi ang sakit doon sa Singapore is yung tatluhan, yung pang UK, yung tatlo. Sabing ganon kasi baka mamaya yung adaptor, baka mamaya kasi yung amo mo is kuripot, ganyan-ganyan, bla bla bla, ang dami niya sinabi. So ako ngayon, naniwala naman ako. So nung pauwi na kami, galing sa pagsimba, dumaan kami sa Bikutan. So sa Ace Hardware, bumili ako nung Omni na brand na, na universal charger. Bali nakuha ko siya ng, nakasale siya, nasa 300 something yun, nakuha ko ng 280 yata, parang 280 to, basta 200 plus. Tapos noon, nag-grocery din ako kasi nasabi nila, hindi, pagdating mo kasi dito sa Singapore is hindi ka kaagad kukunin ng employer mo. Bali, ang mangyayari sa iyo is nasa agency ka muna hanggat ma-process yung working permit mo, tsaka ka palang dadalhin sa kukunin ng employer mo, sabing ganun. So, kailangan mo lang meron kang extra na biscuit at saka coffee, kung mahilig ka magkape, Milo, ganyan-ganyan, dami nila sinabi sa akin, na advice nila, which is nakinig ako kasi nga, ang tawag dito, galing na sila dito, kumbaga naranasan na nila yung wala namang masama kung bumili ako, magkano lang naman yung 12 pieces na coffee, diba? So yun, yung 3-in-1. Ngayon, parang ang natira na lang sa akin nun is nabawasan yun. So parang ang nangyari is taxi ko is 500, tapos yung grocery ko at saka binili ko ng Omni na adaptor, parang natira na lang talaga sa pocket money ko is noon is 1,000. Tapos meron pa akong sa extra wallet ko na yung pang lang yung pambili lang ng kung anik-anik. Tapos yun, nandun na ako sa airport, ako lang mag-isa nga. Tapos nagutom, tapos nga din sa naghintay ka ako ng nung flight noon kasi meron doon na pwede kang bumili ng pagkain, and guys, ang cup noodles doon times 3, parang nasa 60 plus. So no choice ako, bumili ako kasi nagutumin nga talaga ako sa mga ganyan kasi guys, mahilig ako magkukot-kukot. Although hindi ako yung talagang marami kong kumain, pero maya-maya ako. Tapos ang nangyari noon, nandun na ako. So, yun, bali, ang laman lang talaga yung pocket money na tira ko sa akin is 1,000 pesos. Nung, tapos parang, di ko maano kung magkano ang katumbas nung dati. Parang, di ko alam kung 1,000 lang talaga yung pinaka-pocket money ko na natira sa akin. So ngayon nandun ako sa Changi Airport guys. Wala kasi talaga akong walang signal yung yung data ko kasi sabi ko noon, tawag doon, kukontakin ko yung yung staff dito sa agency sa Singapore. Sabi ko wala akong data, paano ko makontak? Ay WhatsApp ang communication namin. Yung sabi ko yung SIM card ko ng Pilipinas hindi gumagana dito. Kasi guys, wala talagang sa akin ng SIM card. May ilang mga agency, sa Pinas na binibigyan na nila ng advance na SIM card ng bansa pupuntahan nila, di ba? Yung ganon. Pero ako wala talaga kasi isa lang ako nag-flight, ganon. Sabi ko sa sarili ko, wag kang mataranta, wag kang ma-stress kasi kung kinaya mo na mag-isa ka nag-flight na papuntang airport na kaya mo yan, lalo na sa ibang bansa ka na, parang ganon. Parang in-encourage ko yung sarili ko noon. Tapos sabi ko, sige lang. Tapos ang ginawa ko noon, Hindi humanap na ako, pumunta ko noon ng information para ipaskan yung passport ko noon.
Tapos para makakonect ng wifi. Tapos habang sa paglalakad-lakad ko, kasi swerte ko lang talaga guys na yun nga, yung sa mga first time na mag-abroad, ang advice ko lang sa inyo, wag talaga kayo magdadala ng bagahe na sobrang dami. Kasi katulad dyan ako nung nasa airport ako, kasi dumating ako sa airport is 12 na madaling araw, pero susunduin pa ako ng driver is 6:30 ng umaga. So ang tagal ko pa talagang natingga sa airport. So sabi ko, saan kaya ako matutulog dito? Sabi ko ganun, kasi sabi nung staff na Pilipina, okay lang ba na sa airport ka muna kasi 6:30 ka pa susunduin. Ngayon sabi ko okay lang naman. So naghahanap ako, lakad-lakad ako. So yung ano ko kasi noon, yung luggage ko kasi noon, sobrang liit lang. Tapos sandali lang siyang itulak-tulak. So yun, sabi ko, feeling ko talaga turista. Kaya yun, lakad-lakad ako ganun. Tapos nung nakakita ko ng money changer. Tapos sabi ko, papalit ako. Meron dyan sa airport na money changer guys. Pero kung may oras pa naman kayo sa Pinas, pwede naman din kayo magpapalit na sa Pinas ng pera ng Singapore. Para in case man na kung ano man oras yung flight nyo, hindi na kayong mahasel na pupunta pa kung saan sa airport kayo pwede magpa-money change. At least meron na kayo ng pera ng Singapore. So yun, di nagpapalit ako. Parang ang 1,000 nun guys, ang conversion nun is parang 28 pesos. Parang $20. 27 or $28 yung 1,000. Ngayon, habang naglalakad ako, sabi ko, gutom na naman ako. Sabi ko, may nakita ako McDo doon guys. So, umorder ako na sa $7 something yung McDo na nakain ko. So, may natira pa sa akin $20 noon. Di ngayon, sabi ko, sakto to. Nung nandun na nga ako sa agency, tama din talaga guys, yung sabi sa akin nung na kasama ko sa accommodation na magdala ka talaga ng isang dosenang kape at saka mga biskit, kasi totoo talaga yun. Magsiseminar ka muna sa MOM, magta-thumbprint ka muna, tapos pag nakompleto na, lumabas na yung working permit mo, tsaka ka palang kukunin talaga ng employer. At ganun talaga yung nangyari sa akin. Tapos nung nandun na sa MOM guys, ang MOM, nung time ko, during my time, nagbibigay sila ng free SIM card sa mga helper. So ngayon ako kasi, nung nandun kasi ako sa agency ko, lahat kasi ng mga valuable things ko, pagdating ko sa agency, kinonfiscate nila yun. Cellphone, watch ko, power bank, yung mga ganun. Naka-confiscate yun sa kanila. Tinago nila yun. Tapos nun, so ang nangyari nun, yung aming SIM card yung time na yun, sabi sa akin ng staff nung kasi may kasama kasi kaming staff din dun nung nag-seminar kami sa MOM, siya yung nagtabi ng mga SIM card. Tapos sabi sa akin nung Pilipina na staff na pagka kukunin ka na ng amo mo or yun, kukunin ka na dito, ipaalala mo sa akin yung SIM card ko daw. Kasi hindi nila pinahawak sa akin yung SIM card kasi nga kinoconfiscate nga nila yung mga ganun. Kasi paalala mo sa akin na may SIM card ka. Tapos nung kinuha na ako ng amo ko, hindi na yun naibigay sa akin yung yung SIM card. Wala na rin sa isip ko kasi na day off niya noon. Tapos ibang staff kasi yung nag-endorse sa akin dun sa magiging amo ko. Ngayon, nung nakarating ako dun sa amo ko, tinanong ko na amo ko, may SIM card ako. Sabi ko, ay meron, pero nakalimutan ko sa agency. Ay, ayaw na ng amo kong bumalik pa ng agency kasi nga mga busy din sila kasi nga mga anak yung amo ko ng babae. Tapos sabi nila, sige, may extra daw siya na SIM card. Yun na yung pinagamit sa akin. Tapos tinanong ako kung may EasyLink card ako. Sabi ko, wala, hindi ko alam. So binigyan din nila ako nun guys. Yung EasyLink card na tinatawag is yung parang MRT card yung natatap-tapan mo. Ngayon, libre na. May SIM card ako, tsaka may EasyLink card ako. Galing yun sa amo ko. Ngayon, tawag dito, kasi timing kasi nung 2019, pagka once kasi na under salary deduction ka, wala ka pang day off. Tapos, syempre, yung day off mo na 4 na beses sa isang buwan, babayaran nila yon. So, ngayon nakakaipon ako ng pera. Kaya nung nagka-day off ako, bali yung $20 ko na pera, hindi ko rin halos siya nagalaw. Kasi, kumbaga, meron akong naipon na na pera na galing sa pagbayad ng aking employer doon sa ilang mga araw na hindi ko pinag-day-ofan. Na yung case na yung CC kasi nga since last year kasi January 23 nag-implement na kasi yung MOM na dapat ang mga helpers merong at least isang beses sa isang buwan na mag-day off. Hindi na yung pwedeng bayaran ng employer unless kailangan talaga ng employer ng servisyo natin na hindi tayo makapag-day off sa loob ng isang buwan at pumayag din naman kayo, kumbaga may agreement kayo ng employer, yun pwede yun na tawag doon, pwede yun na kayo
nagkasundo naman kayo, di ba? So, pwede yun na hindi ka makapag-day off, babayaran na lang niya. Pero, kung wala namang ganong agreement, edi kailangan talaga ninyo makapag-day off sis, kahit isang beses sa isang buwan. Ano man tawag dito, kailangan mo bang magpapalit? Yun yung tanong mo, di ba? Kailangan mo bang magpapalit? Sis, kung yung depende sa flight mo, kung hassle sa'yo nasa Changi Airport ka pa magpapalit or dito pa sa Singapore, mas okay na siguro kung may hawak kang pera dyan sa Pinas, magpapalit ka na lang ng dollars dyan. Siguro, pwede na yung at least kahit 2,000 pesos. Kasi ang 2,000 pesos nagre-round din yan sa more or less $50. So, yun, pwede na yan pang ano ng day off mo, pang kailangan mo. So, at least kahit papaano may 2,000 ka na papalitan, na may pocket money ka na pagdating mo dito sa Singapore, at least may Singapore dollars ka na kasi hindi ka naman agad-agad makakalabas niyan. So, buti sana kung merong malapit na agad sa'yo na money changer dito, di ba? Hindi, kung baka pupunta ka pa sa Lucky Plaza o ganun, wala namang malapit sa bahay nyo. Kaya, mas secured kung may oras ka naman dyan sa Pinas, magpapalit ka na. Tapos, magkano usually ang kailangan mo? Siguro sisi may 2,000 o 3,000 ka, pwede na yun. 2,000 para dun sa pag money changer mo, papalitan mo ng dollars. Tapos yung 1,000 is para siguro sa taxi mo, tsaka kung may kailangan ka pang kailin sa airport, ganun, yung mga kailangan may bilhin ka pa, ganun. So yun, ganun, mga 3,000, ganun sis. Tapos, bakit ko sinabi na kailangan mo ng pera or allowance dito sa Singapore? Kasi sis, dito sa Singapore is kailangan mo bumili syempre ng SIM card. Ngayon, yung SIM card kasi sa, di ba, halimbawa, hindi ka inanuhan, halimbawa, walang pre-provide sa employer sa yung SIM card, wala din pre-provide sa'yo na e-ceiling card or yung ATM. Halimbawa lang, walang pre-provide sa'yo. Yung SIM card kasi is nasa, $15 yun. So, yung SIM card ngayon is, pagka foreigner ka kasi, syempre, ini-scan yung passport mo. Pero pagka, nagtatrabaho ka na dito, work permit lang yung kailangan mo. Tapos, yung sa e-ceiling card naman, $10 yung bibilin mo ng e-ceiling card. Tapos, yung e-ceiling card mo is $10, pero ang laman lang nun is $5 lang. So, parang sana abot yung $5 mo sa pamasahe mo, di ba? Pero lahat ng mga lahat ng mga MRT station dito meron mga may mga tawag doon, may mga doon ka pwedeng bumili ng mga e-ceiling card na tinatawag ko yung MRT card. So, lahat ng mga MRT station meron yan. So, yun, accessible naman din siya. Tapos, ang gusto mong malaman. So, gaano na lang sis, kung halimbawa in case lang na nandito ka na, yung e-ceiling card sis, alam mo, actually lang. Kasi alam ko, mandatory ng last year, parang, lahat ng mga yung mga bago lang ng mga helper dito, parang, through ATM na yung nila, yung pagpapasahod sa kanila, hindi na cash. Hindi yung mga datihan na, kung cash pa rin yung pagpapasahod sa kanila, yun yung sa kanila dati. Pero ngayon kasi, parang yung mga bagong hired nila, parang via ATM na. Ngayon, kung yung employer mo, via ATM naman yung pinapaano sa'yo, yung tawag doon, yung papasweldo sa'yo, yun, maganda yun, di mo na kailangan bumili di mo na kailangan bumili ng e-ceiling card. Alam mo kung bakit? Kasi yung ATM card dito is, yun na yung pwede mong gawing e-ceiling card. Itatap mo na, katulad ng ginagawa ko, wala na akong e-ceiling card yung MRT card ngayon guys. Ang gamit ko na ngayon is yung ATM ko. Yun na yung scan ko pagka babiyahe ako. So yun, direkta na yun sa account ko. Pero syempre dapat yung account mo is may laman. Kasi pag walang laman yun, paano na hindi rin ng transaction yun. So yun. Tapos sa SIM card naman, usually yan sa MOM. So pag binigyan kayo, di yun swerte nyo. Pag wala naman, try nyo employer nyo. Pag wala pa rin talaga, ang gawin mo na lang sis is, kasi syempre $15 yun sis, yung SIM card, di ba? Masyadong mahal yun. Kung sa atin yun, nasa 600 plus na yun, di ba? So, ang gawin nyo na lang is, i-message mo ako, kontakin mo ako. Kasi every Sunday sis, meron dito sa may Eunice MRT na malapit, may dito, may namimigay ng libreng SIM card. Tawag doon,
namimili sila ng namibigay sila ng libreng SIM card, kailangan mo lang i-present sa kanya yung yung working permit mo, i-register kasi yung SIM cards under your name. Kaya dito kasi sa kanila guys, naka-register ang mga SIM cards sa pangalan ng kung sinong tao. Kaya madaling matrace dito pagka gumawa kayo ng kalokohan. So yun. Kaya Sisi, kung halimbawa ayaw mong gumastos ng $15, i-message mo lang ako. Pwede din to. Pwede ko din kasi tatlo na yung SIM card ko guys na hindi ko pa nagagamit. So kung halimbawa Sunday with us sa Star Hub, baka sakaling may mga gusto ring Tapos anong oras ka dito sis? 10 to 3. 10 to 3 p.m. Ba't pumunta ako Lucky Plaza? Di ba sabi mo dati meron? So, Lucky Plaza pa dito. Kaya lang di mo alam yung spot namin doon. Oo nga no, may iba-iba. Okay. So tayo guys ay kukuha ng Actually dati nakakuha na ako dito nung nag-aaral ako dyan sa Kuya Academy. Kaso lang, hindi ko siya nagamit, nawala ko yung SIM card. Hindi ko na mahanap ko sa ko na ilagay. Kaya yun, kuha ulit tayo. Pwede pala kumuha ulit. Finally, nakahanap na ako ng bago. Ang layo natin. Pati ito ka na. Saan ang layo mo? Kaya, Nagsisircle line ka. Oo nga. Simbawa. So yan, kung sinong gusto guys na kumuha ng libreng SIM card. So ayan, gusto ng libreng SIM card. Ayan siya. Pero nawala ko muna. Pasaway ng free SIM card ng Star Hub. Ayan, baliktad pa. Ayan, nakailang beses na ako nalibig ng SIM card sa kanila pero hindi ko naman ginagamit kasi yung SIM card na gamit ko is ito yung pinapagamit sa akin ng amo ko kasi ito ay nakaplan. So wala akong problema sa internet, wala akong problema sa lahat sagot nila. So yun guys. So yun lang Sisi, sana nasagot ko yung tanong mong first question mo is about sa ano ba yung first question mo sa akin? Yung saan makakakuha ng SIM card, ayun. Pwedeng pagdating mo dito sa, kung ayaw mong bumili, ayaw mong gumastos, pwedeng sa MOM o yung employer mo ang magbibigay sa iyo noon. Kung hindi pa rin nila wala na ngayon kasi 2019 pa kasi nung ako pumunta dito. Noong 2019 libre pa yung SIM card galing sa MOM, namimigay sila. Ngayon kung ngayon wala nang ganon, pwedeng employer mo kung mabait sila sa iyo, pwede ka nilang bigyan ng SIM card. Ngayon kung wala pa rin, bibili ka $15 yung mga SIM card dito. Ngayon, kung ayaw mong gumastos ng $15, i-message mo lang ako kung saan location ka or saan malapit tayo. Pwede tayo mag-meet up, pwede kong ipagamit muna sa'yo pansamantala itong SIM card ko na pero registered to under my name. So yun. Tapos yung kailangan ng allowance o sis, kailangan mag-provide ka ng allowance mo kasi nga every month dito may day off. At least, depende sa pag-usapan nyo ng employer nyo. Kung pinag-usapan ng employer nyo 2 beses yung day off mo, syempre 2 beses kang gagastos sa loob ng isang buwan. So kailangan mo ng at least kahit pa paano may 2,000 ka na at least pwedeng tumaas, wag nang bumaba sa 2,000. So at least may 2,000 ka na ipapalit na dollars kasi tawag dito magastos ang pamasahe dito at saka ang allowance mo, pagkain mo pag nasa labas ka na. Pero yun nga, pwede kung halimbawa wala kang budget talaga, pwede mo naman siguro kung hindi ka nahihiya, pwede mo kausapin si employer mo na wag ka na lang lumabas, kahit wag na yung bayaran yung day off mo, kung pwede doon ka na lang, mag-rest ka na lang hanggang sa may sweldo ka na. Kasi, pero usually nakakaya yung ganun pag first time mo, at saka nakakaya rin siguro mag-advance kay employer mo. So yun, kaya yun na lang yung ma-advise ko Sisi, mag-ano ka, nasa Pinas ka pa lang, magpa-money change ka na para hindi hassle pagpunta mo dito, wala ka na masyadong problema kasi may pera ka na ng SG. So yun, gagastusin mo na lang. So yun Sisi, ayan, salamat sa tanong mo. Bye-bye.